Sa buong kabuluhan, 2 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga Pilipino globally. Saan man pong panig ng mundo kayo naroroon, magandang umaga. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos na naghahanda na para sa makasaysayang US election sa bukas. A 4 tayo ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, tropical depression sa labas ng PAR pumasok na sa bansa tinawag sa pangalang Marce. Higit naman sa 2.2 million Pilipino apektado ng bagyong Christine at ng bagyong Leon. Kamara humirit sa Department of Justice na ilagay na sa lookout bulletin ang 7 opisyal ni Vice President Sara Duterte. Ilang leader ng Kamara inaasahan na ang pagbagsak ng rating ni VP Sara. Higit 10 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana na harang ng Bureau of Customs sa NAIA. Disney graphic artist kulong ng 25 taon sa live stream rape ng mga batang Pinay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na nga sa loob ng Philippine Area of Responsibility and Tropical Depression. Tinawag ito sa pangalang Marce. Ayon sa Pag-asa, lumakas pa ang bagyo at ngayon ay nasa tropical storm category na nang pumasok ng PAR line kanina alas 2 ng madaling araw. Huli itong namataan sa layong 1,065 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Pagbugso nito umabot ng 70 kilometro bawat oras habang kumikilos ng northwestward sa bilis na 45 kilometro bawat oras. Sinabi ng Pag-asa na palalakasin ng tropical depression ang northeasterly wind flow o yung mahinang amihan ngayong linggo. Ang extension ng tropical cyclone at ang mahinang amihan ang magpapaulan naman sa dulong hilagang Luzon at eastern portion ng Luzon simula bukas araw ng Martes. Iba yung pag-iingat po ang kinakailangan gawin ng lahat, lalong-lalo na dun ho sa mga napinsala o patuloy pa hong mga nasa napipinsala at nasa evacuation center dala ng nagdaang mga bagyo. Umabot na sa mahigit 2.2 million na mga pamilya o 8.6 million individuals ang naapektuhan ng kagupit ng bagyong Christine at bagyong Leon. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit sa 220,000 individuals pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Higit ding 1,000 ang wala pa rin pasok sa eskwela at nasa 800 munisipalidad ang suspendido pa rin ang pasok sa trabaho sa gobyerno. Nananatili pa rin ang 115 na italang nasawi dahil sa 2 bagyo pero 20 lamang sa mga ito ang na-validate. 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Dismayado naman si Senator Amy Marcos sa manoy kakulangan sa maagap na babala mula sa Pag-asa na naging dahilan ng masaklap na trahedyang ikinasawi ng 59 na katao sa lalawigan ng Batangas pagkawala ng 12 iba pa mula sa datos noong Nobyembre 2 dulot pa rin ng bagyong Christine. Higit sa 20,965 families so may katumbas itong 88,374 ang napilitang lumikas at pansamantalang manirahan sa mga evacuation center. Ang puna ni Senator Amy kung saan ay nasabihan ng maayos ng Pag-asa ang mga LGU o mga lokal na pamahalaan na ganon kalakas ang ulan sana'y nakalikas ng maaga at di namatay ang napakaraming mga residente. Iginit pa ng Senador may sapat na pondo naman tayo. Ngunit hindi o bakit sa tuwing may bagyo, tila kulang pa rin ang abiso. Ang tanong ni Senator Amy, anong nangyayari? Nagtaas na ng budget ng 2025, kaya dapat daw ay hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Kung ikukumpara ang 2024 General Appropriations Act sa 2025 National Expenditure Program, Itinasa ang budget ng Department of Science and Technology sa 1.5 billion pesos. Tumas ito
o kasama dito ang pagtaas ng pondo ng pag-asa ng 290 million pesos mula 641 billion ay naging 1 billion 931 million pesos na o 1.931 billion pesos para sa 2025. Bukod sa matinding pinsala sa ari-arian, nagresulta ang pagkawala ng kuryente at tubig sa mga komunidad na tumagal ng ilang araw. Bagamat hindi pa madadaanan ng ilang kalsada, humupa ng tubig baha sa mga apektadong lugar. Patuloy din ang clearing operation sa mga pinaka-apektadong bayan tulad ng Laurel, Talisay, Agancillo, Balete at bayan ng Cuenca. Itong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hinimok naman ang Committee on Good Government and Public Accountability and Department of Justice na maglabas na ng lookout bulletin laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President kaugnay ng investigasyon sa maling paggamit ng confidential fund noong 2022 at 2023. Ginawa ng chairman ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mungkahi kasunod ng inilabas na subpoena upang pilitan ng mga opisyal na humarap at magbigay ng testimonya matapos na hindi dumalo sa mga naunang hining. Kabilang sa mga opisyal na tinutukoy ay sina OBP Chief of Staff Zulaika Lopez, Assistant Chief of Staff at Chair ng Bids and Awards Committee na si Lemuel Ortonio, Direktor ng Administrative at Financial Service na si Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at Chief Accountant na si Julieta Villa del Rey. Kabilang din sa pinatatawag ng komite si nating Assistant Secretary Sunshine Chari ng Department of Education at SDO Edward Paharda na ayon sa ulat ay nasa tanggapan na rin ng OBP. Ang mag-asawang Paharda at ang mga katiwala ni BP Inday noong siya ay nagsisilbi bilang kalihim ng Department of Education mula Hulyo 22 hanggang sa kanyang pagbibitiw noong July 2024. Sa kanyang pinakahuling liham kay Justice Secretary Crispin Rimulya, sinabi ni Chua na ang mga testimonya ng opisyal ng OBP ay mahalaga sa investigasyon at sa pagtiyak ng pananagutan sa pondo ng publiko. Binanggit pa ni Chua na nakatanggap din siya ng mga impormasyon na ang mga nabanggit na individual ay posibleng lumabas na ng bansa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sampung minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dalawang HIV drug personality arestado sa mga bus operation ng PNP sa mga aldan HBI pala, high value individual. Dalawang HBI drug personality arestado sa drug bypass operation sa Mangaldan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Nasantosya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Naging matagumpay ang sinagawang anti-drug bypass operation na pinangungunahan ng Pangasinan Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO sa ilalim ng supervision ni Provincial Director Police Colonel Rolifer Capocyan kasamang RDEU, PDSU Yuguan at Mangaldan Police sa pagkaaresto sa dalawang kalalakiang suspect ng isang 34 anyos na residente ng Barangay Tudiakan, Tuba, Benguet at 25 anyos na residente ng Dampol 2nd, Pulilan, Bulacan. Sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, kahapon alas 5:27 ng umaga isinagawa ang operasyon sa Barangay Embarcadero kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer at binenta ng mga suspect ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 70 gramo at may street drug price na 476,000 pesos. Kaya agad silang inaresto. Nabawi sa mga suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station ng suspect at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Pajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Akyan tayo ng konti. Papunta naman ng Baguio. Dalawang maghiwalay na insidente ng pamamaril sa Abra. Isang patay, isang sugatan. Detalye mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Lakay. Romy.
Isa ang nasawi at nasugatan naman ang isa pa sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pamamaril sa Pitigan at San Quintin Abra nitong katatapos na paggunita ng undas. Nangyaring unang insidente ng papamaril noong gabi ng Nobyembre 1 sa Poblacion East San Quintin Abra. Nagiinuman umano ang 55 anyos na biktimang si Bobby Salvador Quintana at 30 anyos na suspek na nakilalang si Colasito Aquino na magkaroon na mainit ang pagtatalo ang dalawa. Nahumantong sa pamamaril ng suspek sa biktima. Nagtamo ang biktima na maraming tama ng baril sa kataman na sanhinang agad nitong pagkamatay. Tumakas ang suspek at nga'y tinutugis ng Abra PNP. Samantala, nasugatan naman ng dalawang tama ng baril ang 40 anyos na magsasaka na nakilalang si Felix Archangel Sape ng Barangay Imuli, Pitigan, Abra. Ayon sa report ng Pitigan Municipal Police Station, lumabas umano ang biktima sa kanyang bahay nang marinig na maingay ang kanyang mga manok. Pagkalipas na ilang sandali, dalawang hindi pa nakikilalang suspect na may gamit na headlight ang bumaril ng 2 beses sa biktima at mabilis na tumakas. Naglunsad ng manhunt operation ng Pitigan Municipal Police Station para tugisin ang mga suspect. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Aguina. Magandang umaga, Pilipinas! Namin 3 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Uli nang nanawagan si Senator Bongo sa PhilHealth para isang malawakang information drive at awareness campaign upang hindi na maulit pa ang nangyari sa isang ginang sa Cebu City na namatay sa kalsada habang nagsisilang ng kanyang sanggol. Ang misis ay tumangking magtungo sa ospital sa takot na malaki ang magiging gastusin sa pagpapagamot. Ayon kay Senator Go, ang ugat ng insidente ay ang kawalan ng impormasyon ng maraming Pilipino na lahat tayo ay otomatikong miyembro ng PhilHealth. Alinsunod sa Universal Healthcare Law na ang ibig sabihin lahat ay dapat makatanggap ng medical benefits mula sa PhilHealth. Ngunit dahil nga kulang ang impormasyon o kulang sa information campaign, marami sa mga Pinoy ang takot magpa-ospital dahil sa kawalan ng panggastos. Sus, may ginoong mahabagin. Alam ba ninyo na bawat region ay meron pong Vice President ang PhilHealth? Yan po ang isa sa mga ahensya ng gobyerno o ang tawag dito, Government Owned and Controlled Corporation, GOCC. GOCC naman ituturing ito dahil pinakikilaman ng pondo. Bagamat ito'y private company dapat, corporation eh. Alam ba ninyo ang PhilHealth may isang katerbang Vice President. Kung gaano karami po ang regions ng Pilipinas, mas marami pa doon ang Vice President. Tapos kulang ng impormasyon. Ang malawakang awareness campaign ay nakasaad sa commitment letter ng PhilHealth na isinumite naman kay Senator Bongo. For next year, PhilHealth is again asking for 74 billion as a subsidy. Bakit kayo bibigyan ng subsidy sa 2025 kung meron pa kayong reserve fund na 500 billion? Unfair naman po yun. Baka pwedeng gamitin na lang po ito sa ibang tulong pampagamot o serbisyong pangkalusugan para sa mga mahirap. Pinatawa naman ng 25 taong pagkakabilanggo ng Korte sa Paris ang isang graphic artist na nagla-livestream ng panggagahasa sa mga bata sa Pilipinas. Kinilalang akusado na si Guhalem Boshiba, 59 anyos, isang graphic artist sa likod ng animated feature films na Pixar at Disney. Sa pagdinig ng kaso, inamin mismo ng suspect ang human trafficking at child pornography online na kanyang ginawa sa pagitan ng 2012 hanggang 2021. Sinabi nito na nagbabayad siya para halayin ang mga batang babae na edad 5 hanggang 10 taong gulang. Alam, may tama talaga sa utak ito. Sa harap ng kamera habang nagbibigay ng instruction at pinanonood ito via live stream. Sa ulat nagbabayad umano ito ng 50 hanggang 100 euros o 3,000 hanggang 6,000 pesos sa bawat show at umabot ng 50,000 euros o 3 million pesos ang nagastos niya sa live stream ng child rape. Dahil dito tinawag ng state prosecutor na si Felipe Roy si Bochiba na isang pedophile filmmaker. Mas may sapak din ho yung mga nanonood. Diba? Sa ganong klase ho ng katarantaduhan at kababuyan. Lord, kunin niyo na po sila. Pati yung mga mahilig manood ng ganyan. Nagpasalamat naman ang Philippine National Police sa kooperasyon ng publiko sa mapayapang paggunita ng mga araw ng mga namayapa na
o All Souls Day at All Saints Day. Sinabi ng PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Fajardo dahil sa ginawang pagkahanda ng kapulisan at pagsunod ng publiko sa mga pananuntunan ng pangkalahatang kaya't naging pangkalahatang mapayapa ang pagdiriwang ng undas sa buong bansa. Maliban na lamang niya sa naitalang sunog sa Bagbag Cemetery sa Quezon City. Ngunit naging alerto naman ang mga tauhan doon kaya't agading napula at lahat ay nakaligtas. Tonel-toneladang basura ang nahakot naman ng mga lokal na pamahalaan, partikular na sa Maynila, mula sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery matapos ang paggunita ng undas ngayong taon. Sa datos mula October 28 hanggang November 1 pa lamang, nasa kabuuang 86 trucks na ng basura ang nakolekta sa sementeryo. 50 truck naman ang napuno sa North, 36 naman ang mula sa South Cemetery. Mas marami ito kung ikukumpara sa kabuuang 62 truckloads ng basura na nakolekta sa pagdiriwang ng undas 2022. Inihayag naman ng mga leader ng Kamara de Representantes na hindi nakagugulat ang pagbaba ng trust performance ratings si Vice President Sara Duterte na naharap sa iba't ibang issue gaya ng questionableng paggamit ng confidential fund. Sinabi niya na Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. at Majority Leader Jose Manix Dalipe ng Zamboanga City na ang patuloy na pagbagsak ng ratings ni VP Sara ay resulta ng ayon sa resulta ng pinakahuling survey ng Octa Research ay nagpapakita ng patuloy na kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa kakulangan ng transparency at mga pananagutan ng Vice Presidente. Iginit naman ni Gonzales, simple lamang ang tanong, pakipaliwanag ang paggamit ng confidential fund noong ito'y Secretary pa ng DepEd at sa mga safe houses na binayaran ng 16 million pesos para lamang sa loob ng 11 araw. Para sa mga kababayan nilang nagbabayad ng buwis, dapat ay sinasagot ang mga naturang usapin. Ayon naman kay Dalipe, mahirap na manatili ang pagtitiwala ng bayan kapag maraming tanong ang hindi nasasagot. Kaya't natural lamang na mawala ng tiwala ang taong bayan. Ayon sa pinakahuling Octa survey, bumaba ng 6 na puntos ang trust rating ng Vice Presidente sa 59% at 8 puntos namang ibinaba ng performance ratings ito na naitala sa 52%. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs ni Ninoy Aquino International Airport ang isang parcel na naglalaman ng 10.01 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush. Nitong October 30, 2024. Sa isinagawang physical examination, nadiskubre ang 7,154 grams ng kush na itinago sa loob ng isang parcel. Ang nakabiskang ipinagbabawal na gamot ay nilipat na sa pangangasiwa ng Philippine Drug Enforcement Agency na magsasagawa ng mas malalimang investigasyon upang masampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10863 ang mga nasa likod ng naturang kontrabando. Muling iginiit ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, determinado ang ahensya na mapangalagaan ng bansa laban sa mga kontrabandong tinatangkang ipasok ka. Ganito rin ang sinabi naman ni BOC NAIA District Collector Attorney Yasmin Mapa. At sinabi nito na ang kanilang team ay mananatiling vigilant, makikipagtulungan sa mga partners nila para mapangalagaan ang mga Pilipino laban sa trafficking ng dangerous substance at matiyak na ligtas ang ating mga mamamayan sa lahat ng pagkakataon. Magandang umaga din po kay Customs Officer Dr. Yeye Manawis. Alas 4:20. Oy mga mamis! O pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Huwag ikatuwira may darating na ulan kaya hindi mo na maglalaba. Punuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tangga na matitinding mancha based on test at chocolate, modern sample man cotton. Gawa po ito ng ACS. Mag-asawa naman ay magkasambuan sa pagbebenta ng illegal drugs sa Orion, Bataan. Nasa kote naman. Tutali ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ng mga tauhan ni Orion Municipal Police Station Police Captain Ian Binluan ang mag-asawang sina alias Marco 42 at alias Irene 36 anyos matapos mahuli sila sa isang bypass operation na isinagawa sa Barangay Lati, Orion, Bataan. Nasamsam mula sa mga nadakip na suspect ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Na-recover din mula sa kanila ang 1,500 piso na ginamit na mark money.
sinabi ng Orion PNP na inirereklamo umano ang mag-asawang ito sa nasabing lugar hinggil sa umano'y illegal na gawain sa droga. Kaya agad nilang ikinasa ang operasyon na nagresulta ng pagkakahuli sa mag-asawa. Dinala ang mga sospek at ang mga nakumpiskang mga ebidensya sa Orion Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at ngayong Lunes ay nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahawa kay Kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, kumamit ng Shield Mouth Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Mouth Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! At habang kayo po ay nagsashower na laligo gamit po ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga na ngayon ng 20,000, 20,000 pesos. Ako, hirap na hirap ba kayong ano? Basta hindi ho yan palanggana at hindi rin tabo, ha? Lalong hindi balde na ginagamit ho ninyo habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ang inyo pong masagot, teka, nawawala yung aking script. Nasaan na ba yun? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ayan, ha? 09... Asa na yun? Basta yan. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. May tamang format po ang pagpapadala ng inyong mga sagot. Ayun. Ayan, ang tamang format po, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At dun ho sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta sabi ko nga ho sa inyo kasi muntik-muntikan ho itong mahulaan malapit-lapit na. Basta tingnan ho ninyo doon ho sa logo ng ang Comadrona, meron ho doon sa picture na yon, yung unang item. Sabi ko nga sa inyo, sinturon yung isa eh. Yung pangalawa hong item ay bahagi po ng responsibilidad ng isa sa mga figure na nandyan po sa mismong logo. Maganda umaga, Pilipinas! Halos 170,000 international travelers ang naproseso naman ng Bureau of Immigration nitong undas. Sa datos ng ahensya, mas mataas ito ng 12% kumpara noong 2023 na umabot lamang na halos 150,000 ang mga pasahero sa kaparehong panahon. Sa naturang bilang, halos 83,936 dito may mga arrivals, 82,000 naman ang departure. Tuloy ang bidding initiatives ni Senator Bongo sa mga panggamutan at malasakit centers at iba pang bahagi ng bansa upang matugunan ang mas malawak na pangangailangan ng mga pamilyang Pinoy. Masuportahan din ang mga biktima ng Bagyong Christine. Simula ng may utas ang Malasakit Centers Act na inakda at inisponsor ni Senator Go, mahigit sa 15 milyong Pinoy nang nabigyan ng akses sa mahalagang tulong medikal para sa healthcare services. Binigyan din ni Senator Go na ang healthcare ay hindi matatapos sa pagbibigyan ng lunas lamang at sa halip ay dapat ring tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng pagkain. Samantala, ibinida naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Tumaas lalo ang kita nito sa unang 9 na buwan ng taon, umabot ng 79.43 billion pesos. Aba, mas mataas ng 42% mula sa 55.95. Almost 56, ano? 55.95 billion pesos na kita nito taon-taon. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, ang sektor ng electronics game ang nakapag-ambag ng 28.22 billion. Patumbas ito ng 35.52% ng gaming revenue. Sinusundan ng licensed casino and integrated resource na nakakuha ng 30.84%. Patumbas ito ay 24.5 billion pesos mula sa mga bayad sa lisensya. Samantala, ang netong kita naman ng PAGCOR sa unang 9 na buwan ay nasa 9.63 billion pesos pa
o halos doble na sa 4.85 billion na naitala noong nakarang taon. Iginititenko na ang third quarter performance ng PAGCOR ay isang malakas na indikasyon sa kabila ng desisyon ng Pangulong BBM na iban o ipagbawal ng mga offshore gaming operations sa mga POGO. On track pa rin ang PAGCOR para maabot ang 100 billion peso na target nito sa pagtatapos ng taon. Binigyan din pa ni Tenko ng mas malaking kita ay nangangahulugan na ang kontribusyon ng PAGCOR sa pagbuo ng bansa ay tumaas din ng 40.39% o hanggang 48.88 billion pesos kumpara sa 34.82 billion pesos na naitala noong nakaraang taon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naga at Camarines Sur, suspendido pa rin ang pasok sa mga paralan. Detalye na balita mula kay Roel Saldico, RH18. Diyos marahay nga, Roel. Diyos maray na aga, Kuya Angel, suspendido pa rin ang pasok na mga paralan sa probinsya ng Camarines Sur at sa Naga City simula ngayong araw. Sa Naga City ay pinalabas ang memorandum ni Mayor Son Ligacion ngayon ng sanang araw naman ng November 4 ang pagbalik ng pasok sa mga paralan sa lungsod. Ngunit ay in-extend ito ng alkalde base na rin sa sitwasyon ng ilang paralan sa lungsod na nalubog pa rin sa baha ang kailangang pangalinisin. Extended naman ang suspension ng klase at magabalik ito sa Nobyembre 11. Sa Camarines Sur naman ay epektibo pa ang pagsuspende ng pasok sa mga paralan, ngunit ay maaari ng ilip ang suspension ng mga chief executive at mga school heads sa ng lugar sa probinsya. Base na rin sa sitwasyon, ang manlalabing probinsya naman ay sa lungsod sa Bicol ay magpatuloy pa rin ang mga pasok ngayong araw na ito. Yan ang sitwasyon mula dito sa Bicol. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Roel, pag sinabi mong suspended pa rin dahil sa baha, so, marami pang areas ang flooded? May mga ilang wala nang mga baha, Kuya Angel, pero putik. talagang dahil totally halos lampas tao yung apektado ng baha sa lahat ng mga paralan na sa Naga City at ilang bahagi ng Camarines Sur ay nagdeklara mo ng walang pasok ang Naga City at ilang paralan naman sa mga bayan. Dahil hanggang ngayon ay talagang wala pa, hindi pa maayos ang mga paralan sa mga araw na ito dahil nga patuloy ang paglilinis ng mga kawani ng gobyerno at mga paralan sa lungsod ng Naga at lalawigan ng Camarines Sur, Kuya Angel. Maraming salamat, Roel Mabalos. Thank you. Si Roel Saldico live. Yes, Roel. Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Roel. Pinigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang kanilang relief drive sa mga lugar na apektado naman ng Bagyong Christine. Nagpadala na ito ng paunang 5,000 relief packs nitong Webes mula sa kabuuang 53,000 packs na inihahanda nito. Ang kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang relief packs ay pinadala sa mga hard-hit communities ng Bicol Region, Northern Luzon at Calabarzon. Sinabi ni Tenco na simula noong October 24, ang kanilang mga volunteer, walang pagod na nagtatrabaho, naghanda ng libo-libong relief goods na ipamamahagi sa mga binahang komunidad. Sinabi ni Tenco, marami sa mga pangunay lansangan sa mga nasabing lugar hindi pa rin madaanan hindi madaanan ng pananalasa ng Christine, kaya't kinailangan nilang maghintay para humupa ang tubig baha at may padala ang unang batch ng relief items kahit na hinahambalos pa ng bagyo ang malaking bahagi ng bansa. Ang Lipa City sa Batangas naman ang unang nakatanggap ng tulong mula sa PAGCOR noong October 24 dahil nadaanan ng mga kalsada noong isang linggo. Nakatanggap ang Lipa LGU ng 2,000 food packs at mga non-food packs para ipamahagi sa mga apektadong residente. Samantala, kahit naging busy ang kapulisan sa Todos Los Santos, naka-aresto pa rin ang nagbebenta ng illegal drugs sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, mangupay nga agad, Jimmy. Hindi tumigil ang kapulisan sa pagkasa ng buy-bust operation sa mga nagtutulak ng illegal na droga sa lungsod ng Tacloban kahit noong All Saints Day at All Souls Day. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Wilito Hitigan sa isang panayam. Ayon kay Hitigan na may mga nahuling lan na mga street level individual at high value individual kung saan libo-libong halaga ng shabu na kumiska.
na ihain na ng kapulisan sa Tacloban City Prosecutor's Office ang kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng ilegal na druga. Ang City Drug Enforcement Unit nakatutok pa rin sa kampanya laban sa nagtutulak ng Cebu at iba pang ilegal na druga. Nabatid na bago ang City Director ng Tacloban City Police Office na sinabi nito na isang malaking hamon ang may patuloy ang napasimula na accomplishment ng nakaraang City Director Police Colonel Michael Palermo, ang kaniyang classmate sa academy na ngayon ay Chief ng Police Community Relations sa PNP Regional Office. Wala dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maupay nga aga sa mga kauturan tala sa mga kaigsunan nato diya sa Leyte. Iniguntahan naman ng Komodrona Party List ang panawagan ng Philippine Mortuary Association na dapat lisensyado lamang ang mga embalsamador sa lahat ng punerarya at mga morgue. Ayon sa first nominee ng Komodrona Party List na si Attorney Arnel Gubalia, isa lamang ito sa mga pamantayang dapat na sinusunod ng isang funeral home upang masiguro ang maayos na disposisyon ng mga bangkay. Mahalaga niyang matiyak na nasusunod pa rin ang cultural tradition sa disposal ng mga bangkay, gayon din ang sanitation sa pag-iimbalsamo. Batay sa revised implementing rules and regulation in disposing dead persons sa ilalim ng Administrative Order 2021-0056 ng Department of Health. Sinabi ni Atty. Gubalia na dapat may DOH license in Palmer ang Category 1 funeral establishment. Habang papayagan naman ang categories 2 and 3 na mag-alok ng embalming services basta't meron itong lisensyadong embalsamador at isasagawa ang pag-embalsamo sa Category 1 establishment sa loob ng 50 km distance radius mula sa kanilang lokasyon sa bisa pa rin ng Memorandum of Agreement. Sinabi pa ni Atty. Gubalia ng Komodrona Party List may mga safety measures na dapat ding isaalang-alang ang mortuary personnel, partikular na ang communicable diseases o mga sakit na maaaring taglay ng patay at kung paano maiiwasan ang kontaminasyon. Oy, sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Seguridad para sa filing ng COC sa mga parliamentary elections sa BARM ngayong araw. Hanggang Biyernes, pinaghahandaan na ng pulisya at ng Joint Task Force Central. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Matapos ang paglatag ng matagumpay na seguridad sa katatapos na undas sa Cotabato City at sa buong rehiyon ng BARM, pinaghahandaan na naman ngayon ng kapulisan o ng PRO-BAR at ng Joint Task Force Central ang formal na pagsisimula ng filing of certificates of candidacy ng mga tatakbo bilang kandidato sa 2025 Bangsamoro Parliament Election simula ngayong araw, November 4 hanggang November 9 ng Biyernes. Ito'y para sa pinakaunang BARM Parliament election na isasabay sa 2025 midterm election. Ang pamunuan ng PRO-BAR led by Police Brigadier General Romeo Macapas ay nagsabing hindi pa rin nila ibababa ang nakakasanang heightened alert status at tuloy-tuloy mano ang pagpapalakas ng kanilang security operations at mapanatili ang peace and order sa buong linggong ito ng filing of COC sa buong BARM region. Simula sa araw na ito, aasahan ng mga nakakalat na route security, additional checkpoints at convoy security sa Cotabato City at sa buong rehiyon ng BARM. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Di Makutak. Sokran. Teka muna, baka makalimutan ko pa. Birthday pala ngayon ni Popoy Tarok, ano ha? Happy birthday, Popoy!
At saka ni Mabel Aribe. Nagdiriwang ho sila ng birthday ngayong araw na ito. Kasabay din po ng pagdiriwang ng birthday ng aking brother-in-law dyan po sa Kuwait, si Elmo Encio. Happy birthday, Kuya Elmo. Ayan, yan po kapatid ng sister kong si Letty. At sa lahat po ng mga Pilipino, mga OFW na nandyan po sa Kuwait, magandang umaga. Birthday din po ng aking pamangkin na si Eliza Silva naman dyan po sa Valenzuela City. Kahawig daw siya ni Cameron Diaz. Pwede naman sa buhok. Ayan. Ay, birthday nga pala. Eliza, happy birthday. At saka, eto pa, pogi naman. Belated happy birthday sa aking kaibigang si Attorney Dan Calika ng UP College of Law. Ayan. Si Attorney Dan ay very single pa rin hanggang sa mga oras na ito. Bakit nga ba, Attorney Dan, maraming umaaligid ng mga magagandang dalaga dito, pero talagang pihikan na mimili si Attorney Dan, Magandang umaga din kay Captain Ron Santos, Ito ho naman yung poging anak, dalawa yan, na anak ni Asek Cecil Bangka Santos, Magandang umaga ho sa inyo. And ito pa, welcome home kay Mapitaga Nilo Cabreros. Nagkataon na kasalubong niya General Nick Bartolome. Ang itong mista natin sa si Nilo Cabreros nang siya po ay magtungo dyan sa saan nga ba ito? Tarlac. Ayan, Boss Nilo, happy viewing dito po sa Pilipinas, And speaking of election nga pala, matindi yung eleksyon dito sa Caloocan, Oo, yung laban ni Along Malapitan at saka ni Sonny Trillanes. Matindi konti na lang hahabulin ni Sonny Trillanes pagka nagkataon, Sa pinakahuling survey, 88.6% si Along Malapitan, samantalang si Trillanes ay 7.6%. Di mga 80% na lang hahabulin niya. Para maungusan si Along Malapitan. Matindi yan. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman, alam ba ninyo na sa sa Stockholm, Sweden? Yan, sa Stockholm, Sweden. May may loterya sila doon. May lottery sila doon para sa mga honest driver. Ang gagawin ng speed camera, kukunan yung mga driver, yung sasakyan, syempre hindi yung driver, yung sasakyan na minamaneho nito sa ilalim ng speed, kung sumusunod ba sa speed limit. Tapos yung mga tumutugon doon sa speed limit, binibigyan po sila ng chance na manalo sa isang raffle. Galing, no? Ang premyo nanggagaling doon sa fines na binabayad naman ng mga taong nag-overspeed. Uy, MMDA, baka gusto nyo gayahin to, Oo. Di ba? Magandang suggestion to, makapunta nga sa Stockholm, Sweden, Makita ho natin percent. Mag-violate tayo doon. Mambira naman kayo. Hindi, syempre, hindi tayo mag-violate para, mabigyan tayo ng reward. Ayan, Chairman Don Artes, magandang magandang tularan, Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, sa iba pang mga balita, postponement ng eleksyon sa BARM, prioridad ng Senado sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw ayon kay Senate President Chis Escudero. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Good morning, Raymond. Marami pang dapat isaayos sa pamamalakad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kaya't dapat na i-postpone muna ang halalan sa rehiyon. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng nakatakda nitong paghahain ngayong Lunes ng isang panukalang batas para i-postpone ang eleksyon sa BARM. At dahil sa 3-day notice ay maaring maisalang ito sa pagdinig sa araw na ng Huwebes. Paliwanag ni Escudero, maraming problemang kinakarap ng BARM sa ngayon na kailangan munang isaayos bago sila muling magkaroon ng eleksyon. Kabilang na dito ang desisyon kamakailan lang ng Korte Suprema na nagtanggal sa lalawigan ng Sulu bilang bahagi ng BARM. May 24 na barangay din sa Cotabato na bumoto pabor maging bahagi ng BARM, ngunit hindi malinaw kung anong munisipyo, distrito at probinsya sila mapabilang. Sabi ni Escudero,
Nakarating na din sa kanyang impormasyon na pabor ang Malacanang sa kanyang ihahay na panukalang batas. Mahalaga na matalakay agad ito sa lalong madaling panahon kahit pa budget season para maabisuhan na din ng mas maaga ang BARM government at ang Commission on Election o COMELEC. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kabilang naman si Makati Mayor at Senatorial Aspirant Amby Binay sa mga nangungunang kandidato sa isang National Senatorial Preference Survey sa mga kabataan at mga estudyante na isinagawa ng bagong bukas na Center for Student Initiative o CSI. Kandima si Mayor Binay sa mga nakapagkamit ng mataas na rating. Si Mayor Abby ay merong 43.67% voter preference. Sa kauna-unahang survey na sinagawa ng CSI sa randomly selected 1,200 respondents, kinabibilangan ito ng mga mag-aaral sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa bansa. Nagpasalamat ang alkalde sa malakas na suportang pinakita ng sektor ng kabataan kasabay ng pagtiyak na isusulong niya mga reforma ng edukasyon upang may handa ang estudyante sa mga hamon ng makabagong global economy. Binigyan din niya ang kahalagahan ng teknolohiya sa pagtataguyod ng literacy at proficiency para sa mga mag-aral. Kanya ay dapat na maibigay ng pamahalaan ang dekalidad na edukasyon at modernong kagamitan sa pagtuturo na angkop sa pangangailangan ng 24th century. Ayon pa kay Mayor Abby, ang pagiging prioridad niya bilang mambabatas na magkaroon ng libreng access sa modern learning books tulad ng tablets at mga computers ng mga mag-aral ay magiging advokasya niya rin pagpasok ko sa Senado. Ayon sa alkalde, kailangan agad na matugunan ang basic educational needs tulad ng kakulangan ng classrooms, pagsasayos ng learning materials at pag-upgrade ng curriculum, lalo na sa technical skills na kinakailangan para sa lokal at global industries. Pumapangalawa naman si House Speaker Martin Romualdez sa may pinakamataas na approval na trust rating nitong Setyembre sa hanay ng mga matataas na opisyal ng bansa. Ayon sa tugon ng Masa Survey na Octa Research mula September 4 hanggang 7, nakakuha si Speaker Romualdez ng 65% approval rating, habang 67% naman ang trust rating. Nanguna naman si Pangulong Marcos na may 66% approval at 69% trust rating. Pangatlo si Senate President Jesus Cunero na may 62 approval at 61 trust rating. Ang dating pangalawang pwesto sa approval at trust ratings na si Vice President Sara Duterte ay nasa pang-apat na pwesto. Nasa 52% naman ang approval ni BP Inday, 57 ang trust rating. Sa Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo ay nakakuha ng approval rating na 14%. 15% naman ang trust ratings. Ay, magandang umaga po sa lahat ho ng mga Pilipino all over the world na nakatutok ho sa atin ngayong araw na ito, ha? Matapos namang makakuha si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mataas na trust at performance rating, nangako ang dalawang kongresista na lalo pang magpupursige ang Kamara para mapagbuti ang trabaho at pagseserbisyo sa publiko. Kapwa nangako sina House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairs si Alonto Adjong ng Lanao del Sur at First District at House Committee Strategic Alliance Chairperson Maria Carmen Maricar Zamora ng unang distrito ng Tampa de Oro na ibibigay lahat sa nalalabing buwan ng 19th Congress. Ayon kay Adjong, na ngayon ay umupo bilang House Assistant Majority Leader, magsisilbing motivation para sa kanila ang mataas na survey ratings ng Speaker dahil sa nagpapakita ito na ina-appreciate ng publiko ang pagsisikap ng House leadership sa mga investigasyon, lalong-lalo na sa mga sinasabing ilegalidad sa nakarang administrasyon, gayon din ang mga pagpatay, illegal pogo, illegal drugs at marami pang iba. Naniniwala naman si Zamora na dapat papurihan si Speaker Romualdez sa kanyang walang kapagruang pagtatrabaho mula nang maupo bilang leader ng Kamara noong 2022. Maganda umaga, Pilipinas! Nananatili naman na mag-best friend sina Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte. Mismong si Senator Marcos ang nagsabi na sa kamilito ng mga upak ng pangalawang Pangulo kay Pangulong BBM kung saan ay ilang beses na siya o isang beses din siyang nadawit. Sa panayam ng prime time, sinabi ng presidential sister pareho silang mahal ang kanyang best friend at kapatid na Pangulo. Nang tanungin kung hihingin niya ang suporta ni BP Inday para sa kanyang re-election bid sa 2025 midterm elections, sinabi ng senadora na umaasa siyang makukuha ang suporta ng lahat.
Muli namang pinagdiinan na ayaw niyang makipagbalibagan ng putik at makisawsaw sa mga away politika, kaya siya'y kumalas na sa senatorial slate ng administrasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, nasa linya na natin si dating Comelec Commissioner Gregorio Larzabal na ngayon po ay nakatutok ngayon sa eleksyon dyan po sa Amerika. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo dyan? Buntag kong salamat sa tawag. Opo, nasa Washington kayo? Yeah, I'm in Washington, D.C. now. Opo. And how's the last day of campaign? Hello? Yes, sir. Bispiras ng eleksyon ngayon. Hello? Yes, sir. Please go ahead. Anong latest natin? Choppy. You're coming out choppy. Hello? Okay. We'll reestablish the line, ha? Teka muna, tawag tayo ulit. No? Reestablish natin ang linya ni Goyo dyan po sa US, ha? Kasi kahit na magandang gising mo, nakapag-ultabayo ka, kaya magandang gising mo, magandang tulog mo, pero gano'n naman choppy yung signal, hindi mo rin ma-appreciate. Ano, ha? Anyway, oras na para tayo mag-ultabayo, alas 4:47. Pero sabi nga po na madalabasan, 2 kapsula isang oras bago matulog, ang mainam na paraan para tayo ma-enjoy ang benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-effective talaga nito, napaka-efficient po nito sa pagtugon sa mga problema natin sa humihinang immunity. Ang ginagawa po nito, pagpasok po sa ating system, sa ating katawan, ina-activate po yung PDC o plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya habang tayo tinatutulog, itinataboy po nito ang mga toxin sa ating katawan, pinalalakas po ang ating immune system. Yan, ha? Kaya naman, bukod sa magandang tulog, achieve na natin ang magandang tulog, nakakaano pa tayo? Nagkakaroon ng magandang disposisyon kinabukasan. Ayan, ha? Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Adventures. Kung may mga katanungan pa tayo, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Available din po ang ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito'y halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya naman nirerekomenda ng mga doktor. Pero mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, nakabalik na sa linya natin si Commissioner Goyo Larzabal. Goyo, good morning. Mike Buntag kong, salamat sa pagtawag. Ayan, medyo malinaw-linaw na. So, kumusta ngayon ang last day ng before the election? Well, election day is Tuesday, no? But now, Sunday dito sa US, it's Sunday afternoon. Oo. So, now, as in both Republican and Democratic candidates are going around the East Coast. Bakit East Coast? Kasi there are some states sa East Coast yung importante na manalo sa swing states yun eh. Mm-hmm. So basically there are 7 states in the US now na that will determine the next US president. Yung iba alam na nila sino manalo. Now they're focusing on Washington, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona, and Nevada. Doon sa mga na-determine na outside of the 7 states, sino sa palagay nyo nakakalamang, Attorney Goyo? Depende, but depende because like for example sa California, there are a lot of states, there are a number of states kasi na medyo lamang yung Republican, si Trump, pero maliit lang yung voting population, maliit yung vote sa Electoral College. Mm-hmm. But like California, New York, mga malaking states, they're going for Democrat, si Harris. Pero ito yung interesting. There's a state, Iowa voted for Trump in 2020 and Trump won by 9 points. About 8 or 9 points. May survey na lumabas kahapon, may poll na lamang si Harris by 3 points. Ooh. So parang
that's a 12-point shift na parang sa mga tao like, uy, interesting yun because Iowa's not even in play dapat, but now people are looking at it, sabi, uy, there's something happening here na hindi nakikita ng mga pollsters, mga surveys. And Iowa is a white country, di ba? It is. It's a agriculture state na gabing soybeans dyan. So dapat yan Republican. Pero it's very interesting because one of the main arguments now, campaign arguments is reproductive rights. Yung reproductive rights ng women, di ba? Oo. And maraming mga babae na naapektuhan yan. And it's very important for them. So that's it's not as important as the economy, pero that's a swing issue that can sway voters to go Democrat. Sa survey nga daw, lumalamang sa mga kababaihan si Kamala. Exactly. And the interesting thing now is yung survey kahapon kay J.Ann Seltzer is yung mga women above 65 years old, the ratio is 2:1 are going Kamala. White women, ha? That's not supposed to be that way. So that's if totoo yung survey na yan, yung resulta, that's a big shift. Makita niyan sa resulta on Tuesday. Pagboto, mga tao, makita talaga na if tama talaga yung poll ngayon na there's a big shift towards Kamala sa Democrat. Okay. So obviously you're also watching television sa mga news programs diyan. How is it? Yes. May mga banata na ba? May mga as compared to the Philippines? Grabe si President Trump. As in, he's calling for President Biden, he's calling Vice President Harris, grabbing names ng tanata. Parang gutter talk na talaga eh. Pero ang problema yan, it's reflecting on the impact sa mga tao. So people want a more decent argument na, di ba? Na parang it's about what is it for them, for their future. So in terms of messaging, medyo off script si President Trump eh. So grabe, yung isa nga, sabi ni President Trump na yung isang Republican na kumakampanya kay Vice President Harris, sinabi niya dapat there should be 9 people aiming their rifle at her and shooting her in the head. Wow, That's crazy. Sa Pilipinas yung mangyari yun. Ngayon lang nangyari yun dito sa state. So, medyo it's very bad eh. May desperation na sa sound niya, ha? Yeah, because mayroon ng desperation, but the race is practically tied, no? It's kasi dito in the States is generally if you're Republican, if you're either Republican or Democrat, di ba? May mga independents, but if you're Republican, you vote Republican. If you're Democrat, you vote Democrat. So they look at it na maraming mga Republican, even they don't like Trump, they're still going to vote for President Trump kasi Republican. Pero, interesting enough, maraming, if you look at I talk to some people, no? May kausap mga Pinoy dito, may kausap ko yung mga street vendors. Sabi na medyo there's a shift sa ground towards Harris because Harris is younger, mga 70 or 60. Si Trump is about mag-80 na siya eh, medyo matanda na ng konti. Parehas lang ni Biden. So, yung mga tao gusto ng bata. So, I don't know. It's interesting. This is one of the most interesting elections in history. US elections, ha? Ayan, sige. So, relax ka muna dyan, Com. From time to time, makipag-ugnayan ho kami should there be some developments na kinakailangang ma-verify from your end. In the meantime, thank you for joining us. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Si Attorney Gregorio Larrazabal, dating Kamala Commissioner po, isa ho sa mga official observers na hindi taga-COMELEC, na nandyan ho ngayon sa Estados Unidos base po sa imbitasyon bilang maging observer sa mangyayaring eleksyon dyan po sa America
on November 5. Ayan, ha? Oy, magandang umaga po sa Midnight Singers, ha? Hindi ho sila abala ho sa eleksyon, kundi abala ho sila sa kanilang mga concert dyan po sa Las Vegas, ha? Magandang umaga kay Sir Jun Yambao. Thank you, Sir Jun, ha? At saka kay Ma'am Cora, kay Sir Art, at saka kay Ma'am Linda, and then kay, of course, Boss Manny, at saka si Tita Cora. Magandang umaga din po kay dito ho sa mag-asawang sina Manang Dina Arca at Manong Perfecto Arca, ha? Ng Las Vegas, Nevada. Ingat po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga pauwi ho ng Pilipinas, wag na ho kayong magpasalubong na imported na tsokolate dahil may equally masarap na tsokolate dito po sa Pilipinas na Tangerine Chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. At sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino wag magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Pagka siyempre, yan po ay naging pangkalahatan na, globally, nationally, lalakas po ang ating ekonomiya. Available po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Ito po ay 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng Department of Science and Technology. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin para laling lumakas ang loob ng ating mga MSMEs at mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Nakapagtala na naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng panibagong earthquake o volcanic earthquake at pag-albruto ng Bulkang Kanlaon. Sa bulletin ng PBOX, nagkaroon ng 14 na pagyanig sa pana ng bulkan, 6 na magkahiwalay naman ang pag-albruto. Ayon sa PBOX, higit 4,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang binuga ng Kanlaon itong lamang Sabado at umabot ng 700 meters ang plume na tinangay naman ang hangin patungong timog. Sa ngayon, nananatili pa sa alert level 2 ang Kanlon Volcano, nangangahulugan na posible pa rin ang biglaang phreatic eruption anumang oras. Maganda umaga, Pilipinas! Dumadami naman ang mga bakanteng kondominium at mga office market sa Metro Manila matapos na ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa. Sa ulat ng Colliers Philippines, umabot na ng 20.5% ang vacancy rate ng mga gusali sa katapusan ng taon, oras na mabakante pa ng mga POGO companies. Lumabas din sa datos ang pagbaba ng mga bagong office supply, nakapagtala ng pagkaantala ng mga konstruksyon at saka yung muted pre-leasing activities. Gayun din, umaasa pa rin ang mga developer na mabilis namang makaka-recover ang Makati Central Business District. Gayun din ang Port Bonifacio at Ortigas kumpara sa secondary market na katulad nandito sa may Bay Area. O nga naman, dami na hong bakanting kondo. Pwede bang bigyan na lang natin sa housing yan? Pero marami hong nagsasabi, yun daw pong programa ng HUDCC na puro vertical structure sa halip na i-develop ang iba't ibang mga iba't ibang mga subdivision, yung mga low-cost na subdivision, hindi nakatutulong para sa magbilis na pagtugon doon po sa pangangailangan ng dagdag na bahay. Kaya pababa yung committed nila na na bilang ho ng housing na makukumpleto. Malaking hamon ito kay Secretary Acosar. Kaya dapat sabi nga ng mga nakausap natin sa housing industry, hayaan yung mga developer na mag-develop sa halip na yung mga LGU na ginukuhang kapartner ng HUDCC. Halimbawa na lamang, ito yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Itong tinutukoy natin ng mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at saka sa Mira. Meron din yung si Vera Prestige. Kapag mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kapag nasa loob po mismo ng township, yung pong mga amenities na katulad ho ng palengke, eskwelahan, simbahan,
mga grocery store, at higit sa lahat yung iba pang mga entertainment amenities. At nando na rin sa loob ng township ang munisipyo, kaya hindi mo na kinakailangan lumayo pa. At ibinibida din na katulad ni Malu Cabral na isa sa mga residente ng Sibera Housing. Hindi daw po binabaha. Hindi sila nakakaranas sa mga pagbaha sa kabila ng pagkaroon ng mga delubyo nitong mga nagdaang mga buwan. Yan po yung sikreto kung bakit ito'y attractive para ho sa mga nagtatrabaho dyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ulitin natin na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung maswerte ka pa ha, sa Disyembre, bago ng bahay mo, bago pang chikot mo. Dahil may parapol sila ngayong Pasko. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Habol na! Maganda umaga, Pilipinas! 5:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pinaghahanda ni Senator Amy Marcos ang Pilipinas at ang buong mundo sa epekto ng magiging resulta ng eleksyon sa Amerika kung saan halos 4.5 million ang nakatirang Pilipino-American. Ayon sa chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magkaroon ng mabilis na pagbabago sa mga patakaran ng US sa immigration, pamumuhunan at depensa matapos ang 2024 presidential elections. Idinin niya ang katatagan ng politika at ekonomiya ng Amerika ay mahalaga sa katatagan ng ekonomiya ng mundo. Sabi pa ni Senator Marcos, dapat iyakin din ng gobyerno ang pangangalaga ng sariling interes ng Pilipinas lalo't sino mang presidente ng US ay natural na unahin ang interes ng Amerika. Posible niya na mas maghigpit ang magiging patakaran sa immigration ng US at ito'y mauuwi sa deportation ng libu-libong undocumented Pinoy. Pwede rin maapektuhan ang mga direktang pamumuhunan at mabawasan ang trabaho sa mga BPO dito sa ating bansa. Ipinunto pa ni Senator Amy na kahit umiiral ang US friendship shoring policy, maraming napapalagpas ang Marcos administration na malalaking foreign investment kaya humihina rin ang Mactan Export Processing Zone at iba pang Eco Zone. Binanggit pa ng Presidential Sister ang anunsyo ng American Multinational Consumer Good Corporation na Procter & Gamble tungkol sa plano nitong mamahuna ng $100 million para palawakin ang produksyon ng pabrika nito sa Vietnam. Plano rin na niya ng Microsoft na mamahuna ng $1.7 billion sa artificial intelligence at mga pasilidad ng cloud sa Indonesia. Ang Google naman ay nagbigay ng 1 billion pesos sa Thailand para sa pagbuo ng isang data center at pagpapabilis ng paglago ng AI. Sinabi ni Senator Marcos na napalagpas ng Pilipinas ang nasabing malalaking foreign investment kasabay ng pagkwestiyon sa competitiveness ng bansa sa pag-engganyo ng mga multinational corporation. Samantala, sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw, pangunahing prioridad ng Kamara de Representantes ang ratification ng panukalang 6.352 trillion peso budget para naman sa 2025 bago matapos ang taon. Ayon kay House Majority Leader Manuel Osamanex Delipe, inaasahan ng Kamara na matatapos ng Senado ang bersyon nito ng panukalang budget upang matalakay na ito ng Bicameral Conference Committee at nagbuo ng bersyon na siyang ratatipikahan ng dalawang kapulungan. Tiniyak na Delipe sa bansa na naihanda ang panukalang budget para malagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang 2024. Sinabi ni Delipe na ang panukalang budget ay isa sa pinaka-importanteng panukalang may papasa ng Kongreso at ito'y obligasyon nila taon-taon. Bukod sa panukalang budget, sinabi ni Delipe patuloy din ginagampanan ng Kamara ang oversight function nito sa pamamagitan ng pagdinig ng iba't ibang komite gaya ng Quad Committee, Good Government and Public Accountability at Quinta Committee na binuo naman nito lamang Setyembre. Pero alam mo ninyo, kahit po lumaki ng husto ang budget o lumit ho ang pondo for intelligence, marami pa rin sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng scoliosis. Layo ng talon, ano? Kasi makakasama natin ngayon ang isang napakagaling na musculoskeletal expert, ano ho? Director po ng Center for Musculoskeletal. Basta. Tongue twister kasi. Sa buong Asia, no? Kasama natin si Dr. Isa Gani Lial. Doc Gani, magandang umaga po sa inyo.
Yes sir, Angelo, mayong buntag, magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Ulitin ho natin na ano pag sinabi nating musculus ay naman. Ang tongue twister eh. Ikaw na nga bumanggit. Musculoskeletal. Hindi, may lu eh. Musculoskeletal, ibig sabihin po, joints, tendon, ligaments, and muscles. Usually, ang nakakaranas ng problema sa joints at saka sa mga, anong tawag dito, ugat-ugat, ano ho, yung mga tumutungtong na ng mga 50. Dati. Ngayon, Doc Gani, pabata ng pabata. May mga ngayon, may mga 30 anyos pa lamang nakakaranas na ng problema nila sa gout, problema sa tawag dito, problema sa joints, ano. Why is that? Una-una po ang isa sa mga reason dyan is degenerative, ibig sabihin na sa ating edad talaga. Pangalawa is nagbabago yung ating mga lifestyle, ibig sabihin yung mga kinakain natin ngayon is nag-iiba na. Hindi na siya yung mga natural, no? At karamihan din sa ating mga tao ngayon, hindi na sila magiging active, no? Dati mahilig tayo sa mga activities. Ngayon maghapon lang tayo nakaupo. No? So isa ito sa mga reasons kung bakit maaga tayo nakadevelop ng mga musculoskeletal problems, mga back pains, shoulder pains, arthritis, no? Okay. Kasi isang mga spine natin na hindi siya naka-align, mas lalo itong scoliosis, ito rin sa mga dahilan kung bakit laging sumasakit ang ating mga likod. Pero ang scoliosis sa mga babae lang yan, di ba? Common sa mga babae. Bihira sa lalaki may scoliosis. Common to sa mga babae. Yes po. Common to sa mga babae, pero lahat ng tao pwede maka-develop ng scoliosis, may lalaki man o babae. Bakit? Bakit mas common sa babae ang scoliosis? Dahil ito, isa sa mga dahilan dito is yung hormonal na sinasabi. May mga hormones kasi ang mga babae na wala sa lalaki kagaya ng estrogen, no? Estrogen is isa itong hormone na sa babae na ito yung nagpapalambot ng mga skins, muscles, ligaments, tendons na kailangan nila ito, especially sa pagpapanganak, para yung kanilang mga ligaments, mga uterus nila at ibang babae bata is maging flexible. Especially sa paglaki ng baby sa kanilang katawan. Pero ang mga lalaki ng mga lang ganito, no? Oo. Pero Doc Gani, yung iba hindi bata pa may scoliosis na eh. So at what age usually nadidevelop ito? Usually nagiging prominent siya usually at the age of 12 years old, no? Kasi itong 12 years old hanggang 16, ito yung sinasabi natin na growth spurt, yung biglang pagtangkad na bata. So kung itong spine niya ay medyo may kurba o may baluktot, bigla itong baluktot pag hindi natin mapansin during this growth spurt na sinasabi, yung biglang pagtangkad ng bata. Ano ba yan? Meron ho ba yung mga physical manifestation na yung bata nagde-develop na ng scoliosis? Ano yung early symptoms? Yes po, ang pinakaunang mapansin po natin dito sa bata is yung kanilang shoulder po, no? Hindi siya pantay, nakatagilid yung isa, nakabagsak yung isang shoulder, no? Pag sila na may tumungo, mapansin natin merong humps dun sa likod niya, hindi pantay yung likod nila, nakaumbok yung isang side. So ito yung palatandaan na mukhang hindi properly aligned yung kanilang spine, no? Yung lump na yun, hindi naman yun, no? Walang kinalaman yun. Hindi tawag dito, hindi tumor. Hindi. Ano lang siya, tinatawag natin dyan, asymmetry, yung hindi balanse. Kasi pag tayo yumuko, dapat yung likod natin pantay dun sa likod. Pero pag isa is nakahump yung isa, ang isa naman is mababa, hindi siya pantay, ibig sabihin, meron tinatawag natin na imbalance or asymmetry. So most likely, meron siyang scoliosis. Walang kinalaman yung mabibigat na bag kasi nung nag-aaral tayo, Doc Gani, ang bit-bit lang natin, ilang piraso ng libro kasi PPN Pilar lang yung libro namin ng elementary. Ngayon sa katerba yung libro ng mga bata. Hindi kaya yung mabigat na pasanin nila na bag nila nakakadagdag dito sa problema? Actually, yan po mga additional o mga triggering factors yun, no? O di kaya mga contributing factors ang tawag natin dyan. Pero ang root cause talaga kung bakit naka-develop ng scoliosis yung bata is pinanganak siya na maaring hindi pantay haba ng paa. Maaring isang paa niya is maiksi. Kaya naka-develop siya ng tinatawag na scoliosis, tagilid yung kanyang spine, hindi balanse. No? So, isa yan sa mga reason talaga. Bakit siya na ipanganak na mas mahaba yung isang paa? Maaring ito'y namamana niya sa mga magulang. At yung mga magulang naman, maaring namamana naman ito sa kanyang mga lula o mga lolo.
No? Okay. Kasi ito tinatawag natin ito is genetic, yung namamana natin sa mga magulang. Okay. Doc, ang hirap din kasi, di ba yung bukod sa invasive paraan ng pagkukorek ho nito na masyadong magastos at saka medyo critical, ano ho. Yung iba ang ginagamit nila, nilalagyan ng mga brace sa katawan, ano ho. Pero may mga nire-recommend kayo ngayon, may mga bagong technique to address this concern. Yes po. Pag nakita po natin na yung scoliosis is hindi pantay ang kanyang paa, meron tayong tatawag natin na x-ray. Yung buong katawan natin, i-x-ray yan siya at makikita mo doon na hindi pantay yung haba ng kanyang paa. Pag may isang paa natin maiksi, daragdagan natin siya ng insole, no, base doon sa resulta. Daragdagan po natin ng insole yung isang paa niya na maiksi, yung sa sapatos, tsinelas, tapos i-subject natin siya sa therapy ng 1 linggo, 2 linggo, at ito'y dandahang tumutuwid yung iyong spine na hindi na kailangan operahan, hindi na kailangan gumamit ng mga brace. No? Meron tayong mga criteria sa paggamit ng brace, pero usually, pag gumagamit ng insole, mukhang hindi na kailangan gumamit ng tinatawag natin na brace. So, at what age pwede ho ang insole, Doc? Even on younger age ng bata? Yung sapatos na ginagamit? Yes po, Yes po. At the age of 12 po, pwede na gumamit yung bata ng insole. Tapos every year po, ginamonitor natin yung spine niya para tumuwid. So pag nakita po natin sa spine niya, ito yung makita po natin sa x-ray natin, na sobrang baluktot kasi may isang paa niya, every year, titingnan natin, x-ray natin ulit at kino-compare kung meron ng pagbabago at meron ng improvement. Habang patuwid naman yung spine natin, pawala yung ating mga back pains, shoulder pains, and neck pains. Kasi isa talaga sa reason kung bakit hindi nawala yung ating back pain is yung ating spine hindi naka-align sa center line. Maaaring meron tayong mga kurba-kurba sa likod. At pag ito naman ay tumuwid, nawala yung ating mga sakit sa likod, biwang, yung acid reflux natin, yung TMJ, vertigo, tinnitus, ito yung mga sakit na dala ng mal-alignment ng spine or hindi balance ang ating spine. Pag ito na-balance, lahat ng mga sinasabi kong ito ay gumagaling. Okay. So at 12 years old, o prior to 12 years old, dapat pala na-i-x-ray na yung bata. Kung sa palagay ho natin medyo hindi pantay yung balikat, may lump na tumutubo sa likod. At 12 years old, dapat may x-ray na siya para ma-determine natin. Yes po. Yun po ang pinaka-ideal po. Okay. Pero kahit na tayo more than 50 years old, 30 years old, ngunit palaging sumasakit yung ating likod, pwede pa tayong mag-undergo ng tinatawag namin na skeletal scan or whole body x-ray para malaman natin kung may ba yung isang paa mo. Dahil ito ang dahilan kung bakit hindi nawala yung sakit sa iyong likod. Tsaka yung biwang, neck, shoulder pains. No? Hindi ito gumagaling hanggat hindi ma-realign ang spine. Okay. Doc, yung insole na binabanggit nyo, any insole o dapat na monitor din ho ng mga expert? Kung ano yung klaseng insole na gagamitin sa sapatos? Yes po. Dapat yung insole na gamitin is clinically prescribed. Ibig sabihin na may measure siya, nabibigay siya based doon sa kapal ng iyong o kakulangan yung isang paa. At ito ay nakikita lamang sa magitan ng pagkuha ng x-ray, yung whole body x-ray. Doon po natin na may measure yan. Dok, gaano karami ang Pilipino na may ganitong problema that needs insole strategy? Sa ngayon, wala pa talaga tayong tatawag natin na data tungkol dito. Pero karamihan, 99% sa mga patient na may mga back pains, bata man o matanda, meron silang tinatawag natin na mal-alignment ng spine. Kasi ang tao by nature, dapat tuwid ang ating spine, perpendicular. Pantay dapat yung haba ng ating paa. Pag isang paa natin ma-exit, automatic yung spine natin magkaroon ng deformity or imbalance, mal-alignment. Diyan ang nag-cause ng back pain, shoulder pain, sa neck pain. So walang katapusang sakit ito habang tayong tumanda. So pa-therapy tayo ng pa-therapy, pahilot tayo ng pahilot, pero bumabalik pa rin ng bumabalik kasi hindi na-address yung root cause, which is yung isang paa natin ay hindi pantay. Dok, gaano ba karami ang musculoskeletal expert dito sa Pilipinas? Siguro naman may na-train na kayo sa tagal ng panahon. Ilan na? Meron natin tayong mga na-train na mga doctors po sa Pilipinas. Ongoing po ang mga training nila para pag-aralan itong musculoskeletal specialty. So, mga ilan na ho kayo, Dok? Kasi pag sinabi ko, tawagan nyo si Dok, baka, kami nga, hirap na kumuha ng schedule sa inyo. Kaming mga medyo nasa mid-year na, no?
midlife pala. Hirap na kumuha ng schedule kasi nandiyon pa yung mga basketball player, mga athlete, at saka higit sa lahat, mga congressman at mga politiko na pumipila sa clinic ni Dr. Gani. Baka pag sinabi natin, tawagan niyo si Doc Gani, lalong ma-depress yung mga kababayan natin dahil hindi makakuha ng schedule. So, may mga doktor na pwede ho kayong i-repair to address this kind of situation, Doc Gani. Yes po. Yes po. Meron naman po tayong mga doctors na mag-entertain sa ganitong klase mga sakit po. Ayan. So, saan sila pwede makipag-ugnayan? Lalong-lalo na yung mga magulang na nasa Visayas at Mindanao, Doc. Mayroon man number na pwede Actually, sila meron tawagan? tayong mga doctors dito sa Manila at sa Mindanao, no? So, dito sa number natin, ang pwede nang tawagan is 0917-940-4762. Doc, pakiulit ha. 09... Kasi 0917 0917 940 940 4762. 62. Ayan. Last option lagi ang surgical procedure. Ano ho? Hanggat maaari, kumonsulta ho kayo. Kasi ito, 2 buwan lang naman yung titiisin mo na mayroon dagdag na singit doon sa sapatos mo para pumantay yung likod. Ano ha? Pero gaano katagal ang insult treatment, Doc? 1 taon? Maaring ito, kung masyadong malaki ang diferensya, is baka maaring lifetime mo nang gagamitin ito. Kasi pag ikaw ay pinanganak na maiksi yung isang paa, hindi na tutubo ito, especially kung ikaw more than 16 years old na. Pero kung 12 years old pa lang, pwedeng magbabago yung iyong maiksing paa, pwedeng humaba yon, pwedeng pumantay. Ayun. Doc, si Doc Gani kasi nung nagsisimula ho siyang introduce yung mga konsepto ng musculoskeletal, dadalawa lang sila. Dadalawa lang ho silang nagpakadalubhasa sa ibang bansa. Pero ngayon, marami-rami na rin ho yata siya na train. Pero siguro para ma-repair ho kayo sa tamang mga eksperto, makipag-ugnayan kayo sa 0917 940-4762. Ulitin natin ha. 0917-940-4762. Magpa-repair na lamang ho kayo kay Doc para wag na kayong sumama doon sa mahabang pila namin na nagtatanong paano aayusin ang gout. Aayusin ang problema sa joints, Ayan. Sa totoo lang, haba ho talaga ng pila ng mga humihingi ng recommendation kay Doc Gani. Doc, maraming salamat. Ay, teka muna. Sa Davao, meron na kayong clinic doon, di ba? Tuloy pa rin ba yun? Yes po, meron din po tayo sa Davao. Yan. Okay. At saka kung... pero kung gusto ninyo ng treatment at the same time appreciating nature, sitio Maupot sa bayan ho ng Bagpet. Yun po naman ang nire-recommend din na Doc pagka medyo mahaba-haba ang treatment na kinakailangan para ma-appreciate nyo rin ho yung nature. In the meantime, Doc, thank you for joining us and malaking tulong ho ito para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan na dapat ma-address ang scoliosis at an early age. Doc Gani, thank you ha. Dagang salamat. May buntag. Maraming salamat po. Ayan, si Dr. Isagani Lial, isa pong musculoskeletal. Hindi, lagi ko na namimiss yung lo musculoskeletal. Ayun, expert dito po sa Pilipinas. Ayan, doon ho kayo tumawag. 0917-940-4762 sa mga magulang na ang inyong mga anak nakikita ho ninyo hindi pantay ang balikat. Natural pala sa tao talaga, may pinanganganak na mas mahaba yung paano, ha? Oo. Meron naman, naiilek, mas mahaba ang kamay. Magandang umaga, Pilipinas! Yun daw mas mahaba ang kamay, mas mahaba ang daliri, magaling mandukot. Delikado yan pagka nahalal. Matinding dukot ang gagawin yan pagka nagkataon. 21 na po makaliban sa 5 ng umaga, oras na po para tayo naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Yan po ay inaral ng mga dalubhasa sa Japan sa napakahabang clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Ang ginagawa po ng postbiotic o ng ultabayo, pagpasok
pumasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun po naman ang nagtataboy ng toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve na natin ang magandang tulog, napapalakas po natin ang ating katawan, napapalakas pa ang ating immune system. Kaya naitataboy ang mga toxins habang tayo po ay natutulog. Kaya pagkagising mo natin, maganda ng mood natin, may sigla pa tayo at na-activate po muli ang ating immunity. Lumakas ang ating immunity. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po sa Theoxys Adventures. Kung meron pa ho kayong katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang Ultimayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at ito po ay nire-recommenda ng mga doktor. Pero ang paalala natin, ang Ultimayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ang Alas 5:28 ang oras sa buong kapuluan. Ano man po lakad natin ngayong araw ito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ka ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improval cologne, yung po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pagsasara ng Mother of all Scam Hubs, resulta ng expertise ng PNP, ayon naman kay PNP Chief Marbil. Detalye ng balita mula kay Ednial Paro sa RH25. Ednial, good morning. Kuya Angel, nanindigan ng pambansang pulisya sa kakayahan at kasanayan ng hanay katawang National Bureau of Investigation dahilan itong pagkakadiskubre sa tinaguriang Mother of all Scam Hubs sa lungsod ng Maynila. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, resulta ng masusing intelligence gathering ng pulisya itong Ray Century Peak Tower na ikinaaresto ng 69 na dayuhan. Ginawa ni Marbil ang pahayag isang araw matapos hayagang tawagin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na palyado ang operasyong hindi umano ikinonsulta sa ahensya maging sa Bureau of Immigration. Magugunitang pinakawalan din ng mga banyagang nahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa kawalan ng kaukulang papeles bago i-turn over ang kustodiya sa Bureau of Immigration. Sa isang statement, iginiit ni General Marbil na PNP at NBI lamang ang may specialized skills para matarget ng mga kaparehong cybercrime. Gayun din tiniyak ng Top Cup na mananatiling ugnayan nito sa NBI para tuluyang mapulbos ang illegal na pogo sa pagkatapos ng taon, pasok sa deadline ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Edniel Parrosa, punat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Ni-raid, may na-release. Dumistansya naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isinagawang raid nga sa Pogo Hub dito sa Adriatico, Maynila. Sa special on Saturday program ng DZRH, sinabi ng PAOK spokesperson na si Director Winston Casio, wala silang kinalaman sa naging operasyong ikinasahan ng National Capital Regional Police Office at ng Anti-Cybercrime Group ng PNP. Hindi rin daw kasi nakapagbigay ng karagdagang impormasyon o makukumpirma ang pagturing sa naturang Pogo Hub bilang mother of all Pogo sa bansa. Ayon kay Casio, sarili itong operasyon ng NCRPO at ng ACG dahil noong panahon kinasang pagsalakay, busy rin daw sila sa iba pang mga operasyon. Una, wala ho kaming malalim na investigasyon pagdating dyan sa Pogong nababanggit nila sapagkat nung kanilang ni-raid yan noong October 29, yun naman po yung kapanahonan na ako at yung iba namin mga operatiba ay nandoon sa Malolos para mag-apply noong search warrant doon sa ni-raid naming Pogo Hub dyan sa may Bataan noong October 31. So, wala kaming kinalaman dyan sa operation na yan. Kaya nakalulungkot na ibinidikit ang pangalan ng PAOK, ng NCRPO at saka ng ACG ngayon na medyo nagkakaproblema sila dyan sa kanilang operation na yan. Kasi Ay, ang daming nare-recycle. Huhulihin pagkatapos marirecycle. Pero ito malupit, na-release din kaagad.
Inaasahan naman na lalagdaanan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ang panukalang sinusulong ni Speaker Martin Romualdez para sa pagtatayo ng permanente at storm resilient evacuation centers sa buong bansa. Sa panukalang Ligtas Pinoy Centers Act, naglalayan itong makapagpatayo ang gobyerno ng evacuation center na fully equipped at disaster ready sa bawat lungsod at munisipalidad, magsisilbing kanlungan ng mga pamilyang nasasalanta ng sakuna o kalamidad na pinalalapan ang pagbabago ng panahon o climate change. Habang bumabangon ang bansa mula sa epekto ng Bagyong Christine, sinabi ni Speaker Romualdez, ang panukalang batas ay magsisilbi bilang isang pananggalang na magliligtas sa mga Pinoy, lalong-lalo na yung nasa mga vulnerable areas sa matinding sama ng panahon. Ang pinagsamang House Bill 7354 at Senate Bill 2451 ay kasalukuyang nasa huling yugto ng proseso bago ipadala sa Pangulong Marcos para ito'y ganap na malagdaan. 85% pa rin ang lahat ng mga pagkamatay ng mga journalist sa buong mundo ang hindi nakakakamit ng hustisya. Sa ulat ng UNESCO, mula 2006 hanggang 2024, nasa 1,700 na mga mamamahayag ang nasawi sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa biannual report ng UNESCO, 85% ng mga kaso ay hindi man lamang umabot sa korte at nananatiling unresolved. Sa ngayon, patuloy ang pag-akyat ng rate ng pagkamatay ng mga journalists na ngayon ay nasa 38% o isang mamamahayag na namamatay bawat 4 na araw. Pinakamalaking ang bilang ng nasawi ng mga journalists at media workers ay mula sa mga magugulong lugar na katulad ng Gaza Strip. 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga, aprobado na ng COMELEC ang rekomendasyong isama ang bilang ng mga boto na bahagya lamang na shade ng botante o 50% ang threshold sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito ang napagkasunduan sa ANBank nang may paliwanag ang 15% threshold o ang minimum amount ng pag-shade ng balota para mabasa at mabilang ng vote counting machine. Hinimok din ni Garcia mga kandidato na oras na magsimula ang campaign period, isama sa kanilang agenda ang pagtuturo sa mga botante ng tamang pagsagot o pag-shade ng balota. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ililipat muna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang lahat ng flights ng Cebgo. Kasalukuyan itong nasa Terminal 4. Mangyayari ito simula sa Huwebes, November 7, bilang tugon sa mansamantalang pagsasara ng Terminal 4. Ulitin natin sa mga bumibiyahe gamit ang Cebu Pacific. Isasalang kasi sa renovation ng naturang terminal, magtatagal hanggang Pebrero ng susunod na taon. Kabilang sa flights na ililipat sa Terminal 2 ay ang mga biyaheng Manila-Busuanga o Coron-Manila, ang Manila-Boracay, Katiklan, Manila, Manila-Cebu, Manila, Manila-Legazpi, Manila, Manila-Masbate, Manila, Manila-Naga, Manila, Manila-San Jose, Manila at Manila-Siargao, Manila. Samantala, lahat naman ng 5J flights ng Cebu Pacific ay mananatiling mag-ooperate sa NAIA Terminal 3. Ayan ulitin ho natin para ho sa mga bumibiyahe galing ang Cebgo na nasa Terminal 4, ililipat na yan sa Huwebes sa Terminal 2. Nandyan, di ba nandyan din yung mga flights naman ng international ng Philippine Airlines? Andyan, nasa Terminal 1 ba? Anyway, ba't ko babaguhin? Hindi naman tayo sigurado dun sa impormasyon. Nagbabala ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga kandidato sa 2025 elections laban sa irresponsableng pagkakabit ng mga eleksyon paraphernalia. Paalala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, may ordinansya ito na nagtatakda na tanging sa common posting area lamang ng COMELEC maaaring i-display ang kanilang materyales gaya ng mga banner at mga poster. Batay sa ordinansya, bawal maglagay ng mga election material sa mga poste ng kuryente, mga traffic light, mga street signs, mga tulay at mga overpass. Nako!
Ngayon pa lamang, inabuso na ho ito. Pumunta ko kayo sa Quezon City. Ang dami na hong mga nakalagay, ha? Kaya dapat Mayor Joy, pakipaikutan at saka sana ho mapatawa ng parusa ng multa yung ngayon pa lamang lumalabag na, ha? Kabilang sa may pinagbabawal ay mga streamer, mga tarpaulin, mga tin plates, sticker, pamphlets, decals, printed notices, signboards, billboards at iba pang uri ng advertising paraphernalia. Teka muna. Kasi kadalasan ng mga advertising material galing naman sa LGU ng Quezon City. Mayor, dapat mauna ho kayo sa pagsampol. Ayon sa Quezon City LGU, magtatalaga sila sa bawat barangay ng kanilang mga common posting area na walang poste ng kuryente. Puno o opisina ng gobyerno. Ang sino mang lalabag sa ordinansya ay pagmumultahin ng 5,000 pesos o kaya maaaring makulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan. Ayan, ha? Para ho sa mga maglalagay ng kung ano-ano ho na sa kanilang mga ng kanilang mga materyales, tandaan natin ang warning na yan ng COMELEC, ha? Mahaba-habang kulong, ha? 5,000 tapos 6 months na pwedeng makulong. Meron pong local ordinance. Sana lahat ho ng mga ng mga LGU meron. Oo. Sa Kinapawan City meron din ganun, ha? Bawal ho maglagay kung saan-saan ng mga campaign paraphernalia. Oo. Kaya swerte ng mga incumbent. May mga billboard sila. Maganda umaga, Pilipinas! May mga hindi naman ho nangangampanya pa lang. Di ba? Mga propaganda din ho nila, no? Yan, at saka yung mga kampanya nilang ginagawa. Kasi naman, pero alam ho ninyo, gayahin nga natin yung election ho sa Amerika. Very minimal ang makikita mong mga nakasabit na mga election paraphernalia. Tapos nasa harap pa o likod ng kanilang mga private properties, ng kanilang mga bahay o ng kanilang mga bakod. Nakapagbigay ng mahigit 666 million pesos ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa indemnity ng mahigit 86,000 na mga magsasaka na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tulorol Jr., inulat sa kanya ni PCIC President Joby Bernabe na natukoy nila ang mga insured na mga sakaan na sinalanta ng nagdaang mga bagyo. Kasama sa insurance benefit o insurance payment, ang mahigit 413 million na mga magsasaka ng palay o para po sa bigas, higit naman na 167 million para sa ibang high-value crop at higit sa 27 million para sa sektor ng pangisdaan o fisheries. Pero maliban sa insurance claim, inatasan din ni Laurel ang PCIC na mag-alok ng anumang maaaring maibigay na tulong sa mga magsasaka upang kaagad na makarecover mula sa kalamidad. Batay sa report ng DA Operations Center, sumampa na ng 5.75 billion pesos ang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Kaya mahalaga ho talaga na nagpaparehistro ho tayo ng atin pong mga sakahan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Hindi baling nagbabayad tayo ng maliit na premium, ang importante po pagkapanahon ho ng kalamidad, meron ho naman tayong masasandalan. Gaya halimbawa, itong mga nagtatanim ho ng kakao dyan po sa lalawigan ng Quezon, dapat nakarehistro yung mga kakawan ho ninyo sa PCIC. Ang ginawa ho kasi ni Dr. Helen Tan, hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan para makapag-produce ho sila ng iba pang mga high-value crop at may process bilang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay brand ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang processing ho talaga nila ay ginawang high-end dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Kaya kahit ito po ay 100% gawang lokal, taste and looks global naman. Tangerine chocolate available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Pwede ho ninyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit po dito ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa
Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din po natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Ganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas sa alas 5 na umaga. Muling nanindigan naman si Senator Bongo na ang pondo ng PhilHealth ay para sa kalusugan at hindi dapat gagamitin sa ibang bagay. Ito ang iginiit ng Senador matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na pumipigil nga sa paglilipat ng sobrang pondo ng ahensya patungo sa National Treasury. Sinabi ng Senador, hinggit ang katanggap-tanggap ng malaking pondo ng PhilHealth ay nagagamit lamang sa ibang mga proyekto habang may mga mahihirap na Pilipinong naghihingalo o walang pambayad sa ospital. Dapat niyang gamitin ang sobrang pondo para sa medical services at pagpapataas ng benefit package, ganyan din ang pagbabawas ng suliraning pinansyal ng mga mahihirap. Sumiklab naman ang sunog sa isang residential area sa likod ng health center sa Batasan Hills, Quezon City. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, pasado alas 10 ng umaga, nagsimula ang sunog. Umabot ito sa unang alarma bago naapula 30 minuto ang makalipas. Bagamat mabilis na naapula, 4 katao naman ang naitalang nasugatan sa naturang sunog, kabilang ang 3 bata. Isa sa mga nasugatan ay 14 anyos na batang lalaking nagtamo ng 3rd-degree burns matapos sakupin ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang 4 habang patuloy namang inaalam ng Bureau of Fire ang sanhi ng sunog. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Mahiwagang tunog! 20,000! 20,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Basta hindi ho yan metal na batya. Ang ko lang narinig, meron mang metal na batya. Meron. Yung aluminum, ano. Oh. Hindi ho yan metal na batya, hindi ho palanggana, hindi tabo na metal. Basta na ginagamit nyo habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap. Basta gawa po yan sa metal, parehong may gawa sa metal na item, ano ha? Tingnan nyo na kung ano yung mga metal-metal dyan sa paligid ho ninyo. Basta bahagi po yan ng responsibilidad ng isa sa mga item na makikita ho ninyo sa logo ng Comadrona. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, 20,000! Oh, kalaki-laki din yan, no, ha? Oh, marami-raming bigas ka nung mabibili dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Basta siguraduhin lamang ho ninyo, sinunod ho ninyo yung tamang format ng pagte-text namin. Sabi po ni Mabel Aribe na ating tunog master na ngayon ay nagdiriwang na kanyang birthday pero hindi pa rin ho nagpapa-breakfast. Ay hirit pa talaga ganun, ano ha? Muntik-muntikan na talaga itong mapanalunan last week, ano ha? Kaya lang, hindi ho tugma yung inyong mga naging sagot. Kaya yan, ipadala ho ninyo yung inyong tamang hula. 20,000, malaki-laki din yan, ha? Basta yung unang makapagbibigyan ng tamang sagot, ang mananalo sa ating mahiwagan tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi na yan i-divide, hindi kamukha natin. Ngayon, talagang malakihan na one time, ano, para masiguro natin na mai-enjoy nung mananalo ang kanyang premyo. Ayan, ha? At magandang umaga ho doon sa mga suki nating nakatutok sa iba't ibang panig ng Kapulon. Ay, Dr. Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo. Ay, Congressman Raul Pleito ng Bulacan. Kumusta ka na, Kong Ador? Ano, ha? At saka syempre kay Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Ayan, ha? Ay, magandang umaga din kay Ma'am Sally. Ma'am Sally Villanueva, ang nanay po naman ng napakasipag na court administrator natin na
na si Justice Raul Villanueva. Magandang umaga din po sa inyo. Ay, magandang umaga din kay Dr. Kim Tan, ha? Diyan po sa Lucena. Good morning po. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At saka doon nga pala sa mga suki natin dyan sa Rizal, lalong-lalo na dyan sa may Binangonan, mga kalapit bayan, abay puntahan ho ninyo yung St. Monique Ballet. Yan po yung most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang model house na townhouse, yung Bianca. 2-story house yan with balcony na 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagkagising po ninyo, gusto mong makasilip ng magandang nature at malamig na hangin, punta ka ng balkon. Yan po naman ang ino-offer sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Payable in 30 years. Ganun kahaba, Para po sa karagdagang impormasyon, tawag po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Patrick, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, nasa loob na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility, yung bagyong ating binabantayan, na tatawagin natin si Bagyong Marte. Kaninang alas 2 sa madaling araw, pumasok ito ng PAR at bahagya pa itong lumakas into tropical storm category at huling namataan sa may layong 935 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas kaninang alas 4 ng madaling araw at may taglay itong lakas ng hangin umabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso umabot naman ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis ng 25 kilometers per hour at inaasahan natin na within the next 24 hours, nasa tropical storm category pa lamang ito at bukas ng hapon, inaasahan naman natin na mas lalakas po ito into severe tropical storm category habang nasa silangan ng Aurora at gayon din naman, inaasahan natin sa mga susunod na mga araw, maaari itong umabot ng typhoon category simula yan sa araw ng Miyerkules kung saan mapalapit ito sa may bahagi ng northern Luzon area. Sa ngayon, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, ngunit inaasahan natin sa mga sunod na mga araw, maaari rin tayong magtaas ng gale warning lalong-lalo na sa may baybayin ng northern Luzon. At gayon din, wala rin tayong nakataas na kahit anong tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At inaasahan natin na sa pagdaan ng Bagyong Marce, ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaari nating itaas ay wind signal number 4 sa may bahagi po yan ng Batanes, Babuyan Islands at sa may Cagayan dahil po yan sa pagdaan ng maaaring umabot na typhoon category na si Marce. At yan lamang po munang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Patrick, may chance na maglandfall? Yes po, sa ngayon nakikita natin may chance po na maglandfall sa may northern Luzon area. Northern Luzon na naman. Saan specific kaya sa northern Luzon yung mga posibleng tumbukin ito? Sa ating pong latest track, possible po na yung pinakatutumbukin po nito ay sa may Calayan or Babuyan Island. Calayan. Maaari po itong magbago pa sa mga susunod na mga oras. Possible po na yung westward shift sa mga susunod na mga oras. At maaari po yung mga areas na dapat maganda ay yung bahagi ng Cagayan at saka Isabela area po. Nako. Unang bagyo pa lamang to for November, di ba? Tama po, yes po. Ilang bagyo ba inaasahan natin for November? For November po, inaasahan po natin na maaari po tayo magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo. 2 hanggang 3 bagyo. Susme. Tapos, pwede pang umabot hanggang signal number 4. Yes po, tama. Kagandahan ho nito. Para talaga tayo nag-i-export ho ng bagyo. No? Hindi man lang pinapahinga ng konti ang mga tagapag-asa. Sunod nga po, Sir Angel. At saka doon sa mga pumupunat, nagsasabing parang nagkukulang ho ng, nagkukulang ng pagbabahagi ng impormasyon ng Pag-asa. Ito nga ho, ang layo-layo po nagbibigay na ho ng babala. Nasa LGU na yan kung kikilo sila o hindi.
Ewan ko, ano pa ba kailangan gawin ng Pag-asa, Patrick? Yes po, Sir Angel. So ngayon po, inasan nga po natin yung possible na landfall ay by Friday or Saturday pa po. No? Pero ngayon pa lang po, nag-inform na po tayo na maaari pong lumapit itong si Bagyong Marce sa may Northern Luzon. Oo. Kasi hindi naman per town ang ang area nyo, di ba? Tama po, yes po. Oo, kulang na kulang. Pero yung mga synoptic stations natin, kompleto na ba? Meron pa rin pong mga nagkakaproblema, lalong-lalo na po yung mga dinaanan ng mga bagyo nung nakaraan. So may mga iba po na may mga nasira pong mga instrumento. And how much time ang kinakailangan para ma-repair sila? Hindi ko rin po masasagot, Sir Angel. Sabagay, dahil technical na yun, management na na. Pero yung natin, AWS, okay na? Kompleto na? Yung AWS po natin, patuloy pa rin naman po yung ating maintenance sa ating AWS. Tao, kompleto na ba kayo? Natawa na lang si Patrick. Siyempre, kulang pa rin. May mga nagsialisan ba recently? Ay, wala pa naman po, Sir Angel. Ay, salamat naman, ha? Oo. Pero ongoing pa rin yung mga training nyo ng mga bagong forecaster. Yes po. Meron din. Ayan, okay. Sige. Wala tayong magagawa. Kung talaga kayo babatikusin at sasabihin nagkukulang, hindi ko nga din ako mismo, hindi ko alam kung ano pang pagkukulang ang nagagawa ng Pag-asa sa kanila pong pagbibigay ho ng babala sa tuwi-tuwi na. Anyway, Patrick, thank you. Ingat kayo at habaan nyo lang pasensya, ha? Maraming salamat. At saka vitamin C din. Thank you, Patrick. Si Patrick Del Mundo mula po sa Forecasting Center ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Actually, look out ho talaga ng mga LGU kung ano yung mga dapat na gawin. Kasi nga po, lahat naman ng local stations, lahat ho ng mga himpilan ng radyo natin nationwide, nagbibigay ho ng regular na update. Ngayon, kung talagang may mga matitigas ang ulo ng mga residente ng iba't ibang mga bayan, hindi talaga hindi talaga tumutugon doon sa mga babala, problema ho ng LGU yun. Hindi naman siguro problema na ho ng Pag-asa yan. Parang home box, di ba? Pinipilit nyo na, kulang yung babala. Kulang ng babala. Ayaw nyo naman bigyan ng dagdag na pondo. Ayaw nyo naman aprubahan kaagad yung modernization. Ayaw nyo bigyan ng sapat na equipment, di ba? Jesus me. Tapos babatikusin ho ninyo na nagkukulang. Ay, Jesus me. Yung mga pumupuna, dapat ho siguro magnalamin muna kayo bago ho kayo magpukol. Nagawa nyo na ba yung kanyang sapat na obligasyon? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hangyung po sa Greek philosopher na si Heraclitus. Ang sabi niya, dogs bark at what they don't understand. Parang tumugon dun sa ating issue, Huwag kayong kahol ng kahol sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. 2x2 at ACS Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!